Magandang araw sa inyo mga kapuntos. Meron ba kayong nakakatalakayan sa social media? Sa Facebook, sa Twitter, sa YouTube, comments? Na mula sa iba't ibang sekta ng pananampalataya at napapansin ninyo na tila mahuhusay sila at bihasang bihasa. Samantalang kayo naman, medyo tagilid at medyo kulang pa lang ang nalalaman. Well, mga kapusos, hindi yan problema. Sapagkat sa kakapanood ninyo dito sa ating programa sa Straight to the Point, initiyak ko sa inyo na may panlaban na kayo. Sa loob lamang ng ilang minuto ay malilinawan na kayo. At tinitiyak ko sa inyo na sa dahan-dahan, gradually, may panlalaban na kayo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button, the notification bell, para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. Kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapuntos, at sa pagkakataong ito may sasagutin tayong video. Ito ay patungkol sa isang pastor SDA na nagtuturo patungkol sa Mateo 15. Narito ang kanyang video. Ang pagbasa sa Biblia, ang ngay nimong sabtun usa ang gihisgutan nga tema. Ayaw da ginuta ang gisuti ana nga teksto kay basig ma-misinterpret nimo ang pagkasuti ni Kristo. Ang sabi niya, kapag nagbabasa daw ng Biblia, kailangang unawain ng tema. Dahil pag nagkamali ka sa isang salita, malamang magiging kakontra ng konteksto ang sasabihin mo. Pananglitan, ang mga taong gusto mo kaog baboy, moingon pagsulti nga dili lagi hugaw ang musod. Bersikulo 11 ang ilang daganan. Dili ang magsulod sa baba mao ang makapahugaw sa tao, kundili ang magagula sa baba kini ang makapahugaw sa tao. Pwede ra. Sa ato pamoingon sila nga da lagi bisag unsa imong iso dili na makapahugaw. Kung 11 ang basihan. Kun 11 ang basihan. Ngayon, ang binibultahan niya dito, yung mga tao na kumakain daw ng karning baboy. Gagamitin daw yung sinasabi daw sa Mateo 15:11. Tingnan natin kung ano nakalagay sa Mateo 15:11. Ito daw yung ginagamit. Yan. Ang lumalabas sa bibig, no, ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. So dito yung kanyang binubultahan dito, no, na sinasabi ng tao, hindi naman nakakapagrumi yung kinakain natin eh, kundi yung lumalabas sa ating bibig, no? Yun daw nakakarumi. Tapos ayaw niya basahin tong karugtong. Sabi sa karugtong, pagkatapos lumapit naman ng mga alagad at sinabi sa kanya, hindi po ba ninyo alam na nasaktan ng mga Pariseo sa sinabi ninyo? Sumagot siya, ang bawat halamang hindi tinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Yan ang reason kung bakit ang mga Sabadista kapag ating binabasa yan, nasasaktan. No? Nasasaktan sila. So ating ituloy ngayon kung ano ang kanyang mga sinabi patungkol sa talatang ito. Ang pangutana, mao ba nay gipasabot ni Kristo nga pwede nimo sudlan ang imong baba bisag unsa? Dili. Okay, sa linyang ito, may kinakalikot ang pastor sa mga salita. Kumbaga sa English, ang tawag dyan, playing with words. No, yung sinasabi niya na ang ibig sabihin ba ni Kristo ay pwede mo pasukan ng bibig mo ng kahit ano. Ang pangutana, mao ba nay gipasabot ni Kristo nga pwede nimo sudlan ang imong baba bisag unsa? Mali. Hindi yun. Pwede mo daw pasukan ng kahit ano, baka idamay mo yung pako. Alala ko tuloy si Jolito. Sabi ni Jolito, if you eat everything, then you eat dump truck. Alala ko si Jolito dito, no? If you eat everything, then you eat dump truck. Ano, nasa na common sense niya doon? Ang sabi niya, ang ibig sabihin ba ni Kristo ay pwede mo nang pasukan ng bibig mo ng kahit ano. Kahit ano ba ang sinasabi? Ating basahin ngayon ang Marcos 7:19. Kung kahit ano ba ang tinutukoy ni Kristo dyan. Atin na, sabi sa 7:19 ganito. Yan ha. Sabi,
ating simulan sa 18. Pati ba man naman kayo, ang sabi niya, hindi pa rin nakakaunawa? Tanong ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing ipinapasok niya sa kanyang bibig? Pagkain pala, hindi pala dump truck. Ha? Kasi kay Julito Daig kasi, if you eat everything, and you eat dump truck, mali yun. Ha? Mali yun. If you eat everything, you eat dump truck. Napakamali nun. No? So, pag sinabi, ano ba yung binapasok sa bibig? Pagkain. No, huwag niyong idama yung hindi pagkain. Yung iba kasi sa badista kasi, kapag silang anuhin dyan, ibig sabihin ba kumakain ka na ngayon ng tae? Ano ba naman yan? Napaka-utak talangka ba naman? Pagkain ang tinutukoy eh. Pagkain. Basahin natin ulit ha. Pati ba naman kayo hindi pa rin nakakaunawa? Tanong ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig? Pagkain ang tinutukoy dito. Hindi tae. At hindi rin dump truck. Ha? Sa kanyang bibig. Sapagkat hindi naman yun pumapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan at pagkatapos ay idinudumi. Ang tanong, yung pagkaing nandoon ba sa kanilang hapagkainan, yun lang ba ang pagkaing dumadaan sa tiyan at lumalabas sa dakong daanan ng dumi? Mali! Mali! Kahit palitson baboy ang kinain mo, dadaan lang yan sa tiyan mo at lalabas sa dakong daanan ng dumi. Ha? Pagkain. Huwag niyong idama yung pako, ha? Baka si dama yung pako, eh. Meron kasi iba dyan, dinadamay pati pako. Sa ito ba, mukha ko nakakaruglansang. Oh, may nakaharap nga ako doon sa doon sa Osames. Sa ito, mukha ko nakarug bulldozer. Sabi ko sa kanya, bulldozer, ayusin mo pagkakaluto mo sa bulldozer. Baka kakumakain ko. Sige, hinahamon kita. Magluto ka ng bulldozer, ayusin mo ang timpla, baka makain ko pa. Alam niyo yung Sabadista, hindi nagluto ng bulldozer. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Kasi, alam niya yung sinabi niya, mali yun. Irrelevant yun. Pero sadyang ginagawa ng mga SDA yan. Pakunwari lang na higit sa katwiran. Pero totoo, mga bopols ang mga yan. Kalain mo, pagkain, sasabihin mo, bulldozer, kung nasa matino kang pag-iisip, hindi mo sasabihin yan. Tuloy natin. Dili gina mao ang subject matter nga gisgutan sa Mateo 15. Di na mo direksyon. Kung basahon nimo ang first part ni adiri, ang mga Parisiyo, ang mga leader nga mapakaaron ingnon, mga manggialamon sa balaod sa Dios, mga leader sa mga Hudiyo, nangitag fault sa mga tinun-an ni Kristo. Ang ilang pagdaot kay bali nga Kristo, ari nila itsanil sa gitawag nilag sipyat sa iyang mga tinun-an. O ang ilang nakita, kining ilang pagkaon in taon nga wala makapanghunaw sa ilang kamot. Okay. Ang sabi niya, ang batayan daw ay nandoon daw sa Mateo 15:2 at 3, kung saan hinahanapan daw ng mga Parisiyo ng butas si Kristo sa pamamagitan ng pagpuna sa mga maling nagawa ng kanyang mga alagad, no? At ang maling nagawa ng kanyang mga alagad daw di umano ay yung kumain na hindi naghugas ng kamay. Teka. Balikan nga natin mismo yung sinasabi muna sa Marcos, no? Ate, balikan na. Ano sabi dito? Pati ba naman kayo hindi pa rin makaunawa? Tanong ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pinapasok niya sa kanyang bibig? Ang sabi, pagkain. Ang sabi, pagkain. Hindi yung kumain ng walang hugas ng kamay. Iba naman to. Ating basahin yung ginamit niya sa Mateo 15,
Ating kunin yung konteksto. Pagkatapos lumapit kay Jesus ang ilang pariseo at mga tagapagturo ng kautusan na galing sa Jerusalem at siya'y tinanong nila, bakit nilalabag ng mga alagad mo ang mga katuroang minana natin sa ating mga ninuno? So, ang tinutukoy nito, yung katuroang minana. Hindi pagkain ha. Ang tinutukoy dito, yung katuroang minana ang nilalabag ng mga apostol. Kumakain sila ng hindi muna naghugas ng kamay ayon sa tamang paraan. Sinagot sila ni Jesus, bakit naman ninyo nilalabag ang utos ng Diyos dahil sa inyong mga tradisyon? So ito ay tradisyon ng mga Hudyo baka itulak nyo sa Katoliko. Sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit tinuturo na kapag sinabi ng isang tao na sa kanyang ama o ina, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihandog ko na sa Diyos. Hindi na niya kailangan tulungan ang kanyang ama at ang kanyang ina. Pinawawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos. Masunod lamang ninyo ang inyong mga minanang mga katuruan. Mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Propeta Isaias tungkol sa inyo. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat tinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ito na, pakinggan ninyo at unawain ang aking sasabihin. Ang lumalabas sa bibig ng tao, hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Ano ang unawa dito ng Pastor Gulpa na ito ha? Ito ba ay pagkain hindi nagugas ng kamay? Ang layo mo naman. Ang lumalabas sa bibig, yung paghuhugas ba ng kamay? Hindi ang pumapasok ang siyang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Pagkatapos lumapit naman ng mga alagad at sinabi sa kanya, hindi po ba ninyo alam na nasaktan ng mga Parisiyo sa sinabi nyo? Sumagot siya, ang bawat halamang hindi tinanim ng aking ama na nasa langit ay bubunutin. Hayaan nyo sila ay mga bulag na taga-akay. At kapag bulag ang umakay sa kapwa bulag, pareho silang mahuhulog sa imburnal, sa hukay. Sinabi sa kanya ni Pedro, ipaliwanag nga po ninyo sa amin ang talinghagang ito. Ayan. At sinabi ni Jesus, pati ba kayo'y wala ring pangunawa? Hindi ba ninyo nalalaman na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? Itong pastor sabadistang ito, o kahit sinong sabadista, hinahamon ko kayo. Ano ang tinutukoy ni Jesus nang sabihin niya, anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi. Ano ito? Ito ba yung pagpanghunaw? Ha? Ito ba yung pagkain na hindi naghugas ng kamay? Ha? Ito ba? Palpak talaga mga sabadista. Tuloy natin. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Yan ang nagpaparumi sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masamang kaisipan, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Yan ang nagpaparumi sa tao sa paningin ng Diyos. Hindi nagiging marumi ang isang tao kung siya man ay kumain nang hindi muna naguhugas ng kamay. Ha? Pagkain pala. Pagkain. Huwag niyo sabihin sa akin, ang dumadaan sa daanan ng dumi, yung kamay mo. Ha? Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Ayan, napakaliwanag naman, hindi ba? Yung pala tutukoy pala doon, pagkain.
No? Maghugas ka man ng kamay o hindi, anumang ilagay mo sa iyong bibig, hindi nagpaparumi sa'yo. Pagkain yun. At hindi yun nakarefer sa mga nandoon lang sa hapagkainan. Bakit? Hindi lang naman ang mga yon ang papasok sa bibig, dadaan sa tiyan at lalabas sa dakong daanan ng dumi. Ang dami, lechon, kinain mo, saan pupunta yon? Sa ilong? Ha? Yung lechon ba? Lechon manok ba? Pag kinain mo ang lechon manok o lechon baboy, saan pupunta yon? Sa tenga mo? Iba naman yan. Napakawalang common sense naman ng pastor na yon. O, ituloy pa natin ang kanyang sinabi. If you read the rest of the verses, between 3 until 9, makita nimo nga ang argument nila naa sa fault finding sa mga Parisiyo. Unsa may ilang fault finding? Ang mga tinun-an ni Jesus nangaon nga hugaw ang kamot, way hugas sa kamot. Ngang gitubag sila sa Ginoo. Wa gina makapahugaw nila kanang ilang kaon nga way panghunaw sa kamot. Mo nang iyang gidala balik sa bersikulo 20, bersikulo 19, gikan I'll start with verse 17. Wa ba ninyo palandungan nga bisan unsay magasulod sa baba moagi lamang suludstian ug itsaraon niya sa gawas? 18. Apan ang manggula sa baba anha gikan sa kasing-kasing mao kini ang makapahugaw sa tao. Ang issue mao ni nakakita si Ginoong Hesus nga fault finder ang mga Parisiyo ug mga eskriba. Unsay fault finder? Hugaw ang ilang huna-huna, hugaw ang ilang kasing-kasing, migawas na sa ilang baba. Unsa may nakapahugaw? Nangita sila kasaypanan nga ikamulo sa mga tinun-an ni Hesus. Ang ilang nakita ang kasaypanan, nangaon nga wa manghunaw. O yun, napansin nyo yun? Binasa niya ang verse 17, pero hindi pinaliwanag. Wa ba ninyo palandungan nga bisan unsay magasulod sa baba moagi lamang suludstian ug itsaraon niya sa gawas? Yan ay isang paraan para ilihis sa ang mga nagbabasa sa katotohanan. Kumain nga ang mga apostol na walang hugas ang kamay, pero hindi sila narurumihan sa kanilang ginagawa, maging sa pagkain na kanilang kinakain. Kung babasahin na ng verse 17, sabi sa verse 17 ganito, hindi ba ninyo nalalaman na anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan at pagkatapos ay idinudumi? Ano ba ang tinutukoy dyan? Yung pagkain ba hindi nagugas ng kamay? O yung pagkain mismo ang papasok sa bibig at tumutuloy sa tiyan? Ngayon, yan lang ba ang reasoning ng naturang talata? Ba't di kayo nagtataka ang mga Sabadista hindi gumagamit ng Marcos 7:19? Ating basahin sa 7:19. Ang kanilang ginagamit, Mateo 15. Kasi para hindi mahuli ang konteksto ng naturang talata. Sabi ganito sa 18 tayo magsimula. Pati ba naman kayo, sabi ni Kristo, hindi pa rin makaunawa, tanong ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig? Ang tanong, yung pagkain lang ba na hindi paghuhugas ng kamay ang nagpaparumi daw, sabi ng mga Parisiyo? Hindi. Pati yung pagkain mismo isinasaksak sa bibig. Ang problema sa mga Seventh-day Adventist, hindi nila binabasa ang Marcos 7:18-19 hanggang 20. Doon sila magpo-focus sa Mateo 15:2-3 para ipalitaw sa inyo na yung pagkain lang na hindi paghuhugas ng kamay ang itinuturing na nagpaparumi sa tao. Mali yun. Ha? Mali yun. Hindi lang yun. Kundi pati na rin ang pagkain ipinipasok sa kanyang bibig. Nakakapandamay sa pagkarumi ng tao. Yun ang paniniwala ng mga Hudyo. Kaya sabi sa 18, natakot basahin ito ng mga Seventh-day Adventist. Ay na basahin to eh. Ay na basahin ano? Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig? Tanong, hindi ba kasama sa nagpaparumi sa tao ang pagkain pinapasok niya sa kanyang bibig? Ha? Pagpanghunaw lang bang gipasabot dire? O gituyuan ng yuglipat sa pastor? Ha?
Tuloy natin. Sapagkat hindi naman yun mapasok sa kanyang puso, kundi sa kanyang tiyan. At pagkatapos ay idinodumi. Sa ganitong paraan ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. Ang tanong, ang lahat ng pagkain bang tinutukoy dito ay yaon lamang nasa kanilang hapagkainan? Ang sagot, mali. Dahil yung nasa kanilang hapagkainan ay isa lamang sa mga pagkain na kapag kinain mo, hindi ka marurumihan. Isa lamang yun. But it doesn't mean na yung nandoon lang ang tinutukoy na lahat ng pagkain. Diba? So napakalaging palpak talaga ng pastor na ito. Tuloy natin. Gibadlong sa Ginoo, wa gina mahugaw sila. Kaya ang ilang gikaon sa kamot nga wa manghunaw, wa gina ila ra man ang ilabay human nilag kaon. Sa ato pa ikalibang ra mas tao, humagsud sa baba gikaon, ikalibang ra pud pagkahuman, wa gina makapahugaw nila. Ang hugaw karon kanang sud sa inyong ang nanggawa sa inyong baba, kay gikan man nas inyong kasing-kasing. Ang punto ni Kristo, ang pagpangitag sayop sa isig katawo, ang fault finding. Hugaw ka na nga gikan sa kahiladman sa tao. Applicable ka na nga tambag para nato tanan. Nga dili ta angay mangitag sayop, dili ta angay mo himog isyu sa atong isig katawo kay hugaw na nga gikan sa atong kahiladman. Sa ato Hugaw pala, na gikan sa atong Pastor kasing-kasing. Ed, Yun. So, siya na mismo lang sasabi na yung mag-i-issue sa pagbibigay issue sa kanyang kapwa-tao, yun ang nagpaparumi. Kaya kayo mga Sabadista, huwag nyo na kaming issuehan pa kung anong maisip ninyo dahil yan ang magpaparumi sa inyo. Alain mo sa mga Sabadistang yung mga Sabadista ba na may puot sa sarili, lahat gagawin para inisin mga Catholic Faith Defender, yan ang nagpaparumi sa inyo. Ito po si Jando Alabado, sabi po sa inyo, maraming salamat po at kita-kits po tayo ulit mamayang gabi dito lamang sa Punto por Punto. Maraming salamat po and bye-bye.